pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. At naging sa
Jeremias 23:3-6. Pagkatapos ay titipunin ko mismo ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang mga kulungan at sila'y magiging mabunga at darami. Ako'y maglalagay ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manlulupaypay pa o mawawalan man ang sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga, at siya'y mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan, at maggagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ang ating katuwiran. Ang Panginoon ang ating katuwiran. Tayong lahat ay nagkasala at walang angking katuwiran na sapat sa harap ng Diyos. Ang anumang katuwiran na mayroon tayo ay parang basahang marumi sa paningin ng Diyos. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Gayunman ang sumasampalataya sa Diyos ay inaari niyang matuwid. Si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon at ito ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Hindi lamang dahil kay Abraham isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi ibibilang din na katuwiran sa atin ang ating pananampalataya sa Ama na bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Awit 119, 1-5. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. O maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Namumuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. Ang pagiging matuwid ay hindi lamang isang katangian, kundi buhay na nakaugnay sa Diyos at sa kanyang katuwiran. Ang inaring matuwid ng Diyos ay hindi lumalakad sa payo ng masama. Ang kanyang kaligayahan ay nasa Diyos at sa kanyang salita. Kaya siya ay gumagawa ng matuwid dahil ang umiiral sa kanya ay ang katuwiran ng Diyos sa lahat ng panahon. Siya ay nabubuhay sa paglilingkod sa Diyos. Roma 12:1-3. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Ayon sa pananampalataya. Ayon sa sukat ng pananampalatayang bigay sa kanya ng Diyos, ang matuwid ay gumagawa ng kung ano ang mabuti ayon sa Diyos, hindi ayon sa sinasabi lang ng batas o ng inaakalang katanggap-tanggap ng mga tao. Ang salita ng Diyos ang panukat niya sa kanyang mga gawa
malaki man o maliit. Ang umiiral sa kanya ay pag-ibig sa Diyos, hindi pag-ibig sa sarili. Ang hanap niya ay pagsang-ayon hindi ng tao kundi ng Diyos, dahil ang unang hanap niya ay ang paghahari at katuwiran ng Diyos. Juan 14:15 hanggang 17, 21 hanggang 23. Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Diyos ang nag-aaring matuwid. Ang mananampalataya ay inaaring matuwid ng Diyos dahil matapos na siya ay kanyang iligtas at patawarin, ang Diyos ay nagsimulang manahan sa kanya. Inilagay ng Diyos sa kanya ang kanyang katuwiran kaya't siya ay naging katuwiran ng Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay, ipinamumuhay niya ang buhay ni Jesus at ginagawa ang gawa at ipinagagawa ng Diyos sa kanyang salita. Kaya't ang mga gawa niya ay gawa hindi ng kanyang sarili, kundi mga gawa ng Diyos. Ang katuwiran. Ang bunga ng kaligtasan ay pag-ibig, kababaang loob at katuwiran. Ang katuwiran ay buhay na ipinamumuhay sa pagsunod sa paghahari at katuwiran ng Diyos. Ang ipinamumuhay ng matuwid ay ang mabuti at tama ayon sa Diyos. Ibinibigay niya sa Diyos ang kanyang buong pagkatao na kasangkapan ng katuwiran. Siya ay naglilingkod sa Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay ibinigay sa atin ng Ama na ating katubusan, katuwiran at kabanalan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kanyang kakayahan na magawa ang lahat ng kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama,
Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.